Hi guys, it's me again, Gian, and welcome back to my YouTube channel. So, sa nagdaang December up to this date, we are on January 4 today. Alam ko masyadong naging busy ang schedule ng lahat kasi it's a very long holiday for us, lalo na sa ating mga Pinoy. So, marami yung mga naganap na reunions, Christmas parties, iba pa kaganapan, gatherings. So, baka may iba sa inyo na hindi nakapag-gawa ng mga nakagawiang pamahiin for a prosperous year 2024. If you're one of those na hindi nakapaghanda ng mga 12-round fruit, pamahiin na pampadagdag ng swerte para sa taong 2024, huwag po kayong mag-alala dahil sa Chinese Lunar Calendar naman po ay hindi pa talaga official na pumasok ang taong 2024 na Year of the Wood Dragon. Dahil ang Lunar New Year ay magaganap pa po this coming February 10, 2024. Meaning today until February 9 ng hating gabi, nasa Year of the Rabbit pa din tayo. So, kung hindi nyo nagawa yung mga pamahiin na nakagawian na ninyo, pwede ninyong gawin at sumabay kayo sa Chinese New Year on the midnight sa pagsalubong ng February 10. Kaya for today's video, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga practices, lalong-lalo na ng mga Chinese sa pagsalubong nila ng bagong taon on the Lunar New Year sa February 10. Ano yung mga mas pinananiwalaan nila na makakapag-boast ng positivity, ng abundance, ng swerte para sa darating na taon. On the top of the list of some feng shui experts, yung pinaka-practice nila talaga, dapat wala kang matitirang utang hanggat kaya before mo salubungin yung bagong taon. Ang pagiging debt-free para sa mga Chinese at maging sa ating lahat ay isa sa pinakamagandang ehemplo at isang napakagandang start para makapagsimula tayo ng anew, ng bagong taon na wala tayong ibang iniisip na babayarin. So, pati yung mga bills mo, kung kaya mong bayaran before pumasok yung New Year, so bayaran mo. Pero if ever hindi naman talaga kayang bayaran lahat ng utang kasi wala namang taong walang utang sa ngayon, so meron pa tayong maraming pwedeng gawin para maging mas maganda yung daloy ng swerte sa taong 2024 na Year of the Wooden Dragon. Pag wala kang utang na iniisip, mas magkakaroon ka ng peace of mind. Pero syempre, kung hindi mo naman kayang bayaran talaga lahat ng utang, at least ginagawan mo ng paraan, nagsisikap ka na mabayaran yung mga utang mo. So, paano ba masosolve yung mga problemang ganito? Kailangan i-recognize mo yung mga utang at pinagkakautangan mo. Kasi yung nagiging magandang balik nito sa inyo kapag wala kang utang or kapag bayad ka na, syempre, pwede kang makalapit ulit in case of emergency. Ang pagiging debt-free talaga ang nangunguna sa listahan ng kanilang mga feng shui activities. Kung gusto mong maging mas maswerte, mas financially abundant para sa taong papasok or sa susunod na taon, kailangang meron kang peace of mind financially at stable. Kasi meaning, stable yung iyong pananalapi kapag wala kang mga utang na pinapatulog. We definitely have a very long list of feng shui practices para mas maging maganda yung daloy ng swerte sa taong 2024 or sa bawat taong paparating. Isa na dito yung pagsusuot ng pula, ng red,
or polka dots sa pagsalubong ng New Year. Kasi nga, yung red, ang pinaka-positibong kulay, pinaka-masayang kulay, pinaka-masagana at abundant na kulay para sa mga Chinese. Kaya yun yung kulay na ginagamit nila, isinusuot nila sa pagsalubong ng New Year. Marami pang ibang practices kagaya ng pagbibigay ng ampaw or yung red envelopes, lalong-lalo na sa mga bata kasi nga nakapagbibigay ka ng kasiyahan sa kanila. And for the Chinese, para din sa atin, when you give, when you share, yung karma, yung flow ng energy, dahil nga marami yung nagiging grateful, so magiging mas balanse at mas maganda yung daloy ng energy sa inyong buhay. So, we also have yung paglalagay ng mga bills ng pera sa ibabaw ng pintuan or sa ilalim ng inyong unan, ng inyong higaan. It's also a good practice na matagal nang ginagawa ng mga Chinese at ng iba pang mga taong naniniwala at nagpa-practice talaga nitong mga feng shui activities na ito. So wala naman talagang nawawala kung gagawin natin ang mga ganitong bagay. Dahil nga kahit hindi naman siya scientifically proven, walang mga scientific basis, pero matagal na siyang ginagawa. Ilang daang taon na yung lumipas at lalong-lalo pa itong nag-i-evolve at nadadagdagan. Kasi marami din naman yung nakaka-feel at nare-recognize nila sa kanilang sarili na may maganda at positibo nga itong effect. Pero of course, we also have to be grateful to do our job well always para maging maganda talaga yung kahihinatnan ng taon para sa atin. Hindi naman natin iaasa lahat dito sa mga feng shui activities na ito, but also we have to keep our faith, we have to work harder, we have to have our goals, and do everything para dito. So what are you waiting for? We have a very long days ahead para ma-prepare lahat ng mga activities na ito upang ma-boast pa ang paparating na taon ng Wood Dragon. So thank you so much for watching always, and please leave your comments kung saan kayo nanonood sa araw na ito at kumusta po ang inyong bagong taon.